laging kung sino man ang sabihin ni nung governor namin doon, yun lang ang Mr. President, I have perhaps we here. can, with the permission, No, don't strike it out. Mr. President, delete Wag, some don't- parliamentary remarks. Ego Strike it talaga out eh. daw. Anyway, Tawa na lang yung mga kasama niya. Dapat ganyan. Anong parliamentary, ano. Walang Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang mga banat nitong si Atty. Salvador Panelo. Kaugnay dito sa mga banat nitong si Executive Secretary Bersamin na yung mga pinaggagawa nitong si Antonio Trillanes ngayong mga panahon na to, sponsored ng Malacanang. Pero bago ho lahat ng mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Bago natin umpisahan ang ating talakayan, pasadahan muna natin ng mabilisan at paalalahanan yung mga congressman na nakapaligid dito kay Martin Tambaluslos Romualdez, yang si Conghon, Ace Barbers, Fernandez, yang si Atras Abante, yang si Paduano. Tandaan nyo ha, huwag nyo kalimutan at saksak nyo sa mga kukote nyo na yung inaasahan yung maging presidente sa 2028 presidential election, malabo pa ho sa sabaw ng pusit na manalo siya dito sa mga pangalan na babanggitin natin dito. Base ho ito noong March 2024. Do wala pa namang gaanong paninira ang ibinato nila kay Vice President Sara Duterte noong mga panahon na yan. Pero kung bumaba man yan, bahagya lang ho. Kasi ngayong mga panahon na to, mulat ho ang ating mga kababayan na ang mga pinaggagawa nila dyan sa House of Representatives, puro paninira lamang ho talaga kay Vice President Sara Duterte. Si BP Sara ho, nakakuha ho ng 24%. Base dyan sa pre-election preference 2028 presidential election. Siya ho ang nangunguna. Tapos sinundan ho siya nitong nananahimik na isang inutil na senador na si Rapi Tulfo. Mga kababayan, kung sakaling si Rapi Tulfo ang maluklok dyan sa Malacanang, lalo hong magkakandali ang ating buhay. No? Ang ating bansa, no? Talagang kung wala hong alam yang si Marcos Jr., naku, lalo hong yan dyan. Di ba? Napakabalat si Kuya Sunyan. Sa bagay, wala naman hong siguro pagkakaiba kung yung si Tulfo at itong si Marcos ang maging presidente. Kasi ano naman ho yung mga yan parehas naman hong walang alam po. Pumangalawa ho, dito sa ano na to, pre-election preference, itong si Rafi Tulfo. Sinundan ho ni Leni Robredo na nakakuha ng 9%. Si Grace po, 5%. Amy Marcos, naku, ba na dito pa kayo ni Senator Amy? Risa Hontiveros, 4%. Sino ba yung ano na to? Hindi ho natin mabasa. Tapos itong si Ruben Padilla. Tapos doon pa lang ho nakapasok itong si Martin Tambaluslos Romualdez at hindi pa ho natin nakikita na tataas yung makukuhang puntos nitong si Tambaluslos sa mga susunod na panahon dahil ang ating mga kababayan mula ho ng pagkapanalo nitong si Marcos Jr. nabuksan ho ang kamalayan ng marami sa ating mga kasama, mga kababayan na pagka-konektado dito sa administrasyon na to. Si Amy Marcos nga ho, di ba, di na nakakapasok sa mga senatorial survey. Yun na nga mga kababayan, dumako na ho tayo dito kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Game! Papunta kami ng Tokyo. Ngayon. Wow! Buti pa tong At follow-up question. Atty. Panelo, pag-Japan na lang, no? Ibang klase talaga. Pinaghirapan niya naman ho yan Kumbaga talagang pinagpaguran ho niya yan. Kung sakaling makita natin siyang papunta-punta ibang bansa, okay lang. Pero yung mga politiko, lalo na yung mga tao dyan sa House of Representatives, pag nakikita ho natin silang gumagala, parang yung tipong, naku, nakaw na naman itong isa na to. Ganon mo yung pakiramdam, di ba? Attorney Sal, kapag nakita ka namin sa Tokyo, pwede ba kaming magpa-picture sa'yo? Anytime. Okay. And Attorney Sal, Papunta din ho ata sa si Ma'am Hana, no? Ano na lang, enjoy na lang, enjoy. Senator J.V. Ejercito, nanawagan siya ng sapat na pondo para sa railway project sa kabila ng mga ginawang pagtapyas. Diba, nagkaroon tayo ng ilang series ng pagdinig dyan sa Kamara, sa Senado, para nga dito sa ating General Appropriation Act. Ang tanong dito, Attorney Sal, magkakaroon pa ba matatapos pa ba itong mga sinimula ng Bill program
ng Duterte administration na ine-expect nila na, diba? This was the promise of President Bongbong Marcos na itutuloy niya. There will be continuity. Pero Actually, hindi nga continuity ang pangako nila eh. 'Di ba? Si Tatay Digong build yung banat niya. Sa kanya BBM, build better more. Yun ang kanyang slogan, 'di ba? Build better more ika nga magtatayo pa ng mas marami at mas maganda, 'di ba? O ang kaso mga kababayan, itutuloy na nga lang ho yung mga naumpisahan nung panahon ni Tatay Digong. Hindi pa ho nila magawa. By the way, shout out sa SMNI ha. Subscribe ho kayo sa SMNI News, no? Kasi yan ho ang magiging katuwang ho natin sa susunod na election. Sila ho talaga ang kumbaga aarangkada sa social media, no? Kung ano yung nangyari noong 2022 presidential election, yun ho ang inaasahan natin na magiging partisipasyon ng SMNI sa mga susunod pang election. Tuloy ho natin. ano nangyari doon sa continuity, Attorney Sal, kung wala namang budget na binibigay? Nako. Yan ang problema. Pero nangako naman si Presidente Marcos Sr. Siguro, tutup pa rin niya yun. Matagal pa naman sa 3 taon. At Alam nyo mga kababayan, ako medyo hindi na ako sang-ayon dyan kasi 3 taon. Tandaan ho natin, lahat ho ng pinapasinayaang mga proyekto ngayon, mga binubuksan, inumpisahan ho yan ng panahon ni Tatay Digong. Ngayon, kung inaasahan nitong si Marcos Jr. na magbubukas din siya ng kanyang mga flagship project bago siya bumaba, dapat nung pagpasok pa lang niya ho dyan sa Malacanang, doon ho nag-umpisa na siya gumawa, mag-build better more. Baka matapos, kawawa ho yung susunod sa kanya kasi walang pasisinaya ang mga infrastruktura, di ba? Kasi siya, binubuksan niya yung mga nagawa ni Tatay Digong, no? Ngayon, wala ho siyang proyektong inuumpisahan. So, yung susunod sa kanya, doon pa lang ho mag-uumpisa ulit ang infrastruktura. Parang yung ginawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy. bago sa iyong last message, Attorney Sal, narito na yung video na Executive Secretary Lucas Bersamin na hinihingan kita ng comment. Watch this. Nako ito. Ano? Ganun na lang. Ano? Para lang sa konteksto, para maintindihan ng ating mga kababayan. Kasi di ba sabi ni Tatay Diggs na yung si Trililing sponsored ng Malacanang yung mga kabalintunan na gagawa niya. No? Yung mga banat niya dyan sa mga Quadcom, yung mga patutsada niya dito sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanong ho, itong si Executive Secretary Lucas Bersamin, kaugnay dyan sa pahayag na yan, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan ho natin ang kanyang masasabi. With alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan dahil hallucination na yun. Ano po, sir? Hallucination. Bersamin. Hindi na nagkakamali, naging Chief Justice yan nung panahon ni Tatay Digong. Tama ba? Naging Chief Justice ba yan si Bersamin? O naging lang siya? Naging isa lang siya sa naging justices dyan sa dyan sa Supreme Court. Pero alam ko naging Chief Justice. Correct naman ako kasi nakalimutan na ho natin, no? Pero base dyan sa mga nyo na yan, sa mga litanya nyo ho na yan, ibig sabihin, isa ho kayo dun sa nagpapakinang sa tumbong nitong si Liza Araneta Marcos Jr., at lahat ng amo nyo dyan sa Malacanang. Hindi kayang gawin ni Atty. Vic Rodriguez yung mga ganyang klase. Hindi niya kayang gawin yan, no? Yung mga ganyan yung galawan. Kaya talagang hindi ho magtatagal sa Malacanang itong si Atty. Vic Rodriguez kung yung mga ganyang klaseng tanong, sasagutin niya na kung saan masyado naman hong alahalata na itong si Trililing talagang sponsor, no? Kung tayo tatanungin, base sa galaw niya, talagang yung naratibo ng Malacanang, yun ang pinapalaganap niya dyan sa mga interview niya, sa mga pag-imbita sa kanya. Kaya itong mga banat na to, dapat sana nag-no comment ka na lang, Brad. Di ba yun naman ang strategy niya? Yung huwag sagutin yung mga patutsada laban dyan sa inyong principal. Kung sakaling nabibisto sila sa kanilang mga kalokohan. Tuloy. Sige, oo. Sige, oo. Ayun, this is the comment of Wala ka pa bang balak mag-resign, Bersamin? Wala pa ho ba kayong bagay? Baka kulang pa yung pera nyo. No? Tuloy. Executive Secretary Lucas Bersamin. He was dinidismiss niya yung allegation ni former Senator at Antonio Trillanes bilang pagiging attack, parang attack dog ng yung ma-atake niya against kay yung pag-atake daw ni former Senator Trillanes kay former President Duterte
ay sponsored ng Malacanang. So yan yung reaction ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Alam naman aminin niya. Correct. O sige na, at kami, inukulit na ako rito. Alis na tong si Atty. Panelo. Palakpakan ho muna natin. Huwag niyo hong kalimutan mag-subscribe. Ayun na nga mga kababayan, dito ho sa bahagi ng video natin na to, magpapaalam na rin naman ho sila, paalam na, maraming salamat, Atty. Salvador Panelo. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan ho natin, grabe, no, talagang nagkabardagulan pala kanina dyan sa Senado, no. Itong si Senator Jinggoy Estrada, talagang nakipagbalagbagan ho siya, no, yung, ano ho kasi ito kung di tayo nagkakamali, dyan sa San Juan, talagang nagbabakbakan dyan yung mga Zamora ba? Kung di tayo nagkakamali, Zamora at saka itong mga Estrada na to, pakinggan ho natin kung paano babalagbag itong si Senator Jinggoy Estrada. Pero in fairness hindi na natin suportado yan si Senator Jinggoy. Pero yung naging galaw niya doon sa huling hearing dyan sa Senado, kung pa rin ho, doon sa mga aligasyon kay Tatay Digong, doon sa nagdang administrasyon, approve naman sa atin yung paano gumalaw yung mama na yan. Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista. Commentary ako kayo dun sa napag-usapan natin dyan sa mga banat nitong si Atty. Salvador Panelo dito kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito na ho, sa ano na ho tayo sa Senado tayo, game? Senate President Pro Tem, Senator Estrada is recognized. You may proceed, sir. Thank you, Mr. President. Mr. President, I think this is parochial in nature with regard to our city in San Juan, regard to the flying voters. I'll just give you a brief data. In 2016, national local elections, we have registered voters of 71,225. In 2019, national local elections, it increased to 16.50%, naging 82,977. The 2022 national local elections, it increased to 32.13% for a total of 109,640,000 voters. As compared to Pasig, ang tinaas lang ng Pasig, ang increase ng Pasig is 3.75%, Mandaluyong 1.32%, Quezon City 5.55%, and in Manila 6.37%. Napakalit lang po ng bayan ng lungsod ng San Juan para magkaroon ng increase ng 32%. Doon naman sa 2018, barangay SK elections, ang registered voters po namin ay 75,037. Sa 2023 BSKE elections, it jumped to 106,823, an increase of 42.36% as compared to Pasig 9.95%, Mandaluyong 5.5%, Quezon City 14.91%, and Manila 15.86%. Bakit po ganun? This is I think for me this is highly irregular. The increase of registered voters in San Juan in the national local elections in 2022 and the barangay SK elections 2023 is highly irregular compared to the other LGUs and the national registered voters. What can we do about this, Madam Sponsor? Yes, thank you very much, Senator and Mr. President. As in the Makati case, the COMELEC decries the fact that despite the very apparent ballooning of the number of voters way past the average, the problem was that no one filed a petition for exclusion of these newly registered or transferred voters. As a result, the COMELEC could not on its own remove them from the lists. That's the problem because there is in fact the case Quintos versus COMELEC, wherein barangay certifications continued to be upheld as primary evidence of residency and of identity. Sana, unang-una, may nag-petition for exclusion katulad nung kaso ng Makati. Pero on its own, ang hinihiling ng COMELEC base sa natuklasan ng kanilang task force, sana
wag nang gamitin ang barangay certification as proof of residence. Once and for all, ipagbawal na sana yan. Yan ang hinihiling ng COMELEC at kung maari, magpasa daw ng bagong batas hinggil sa pagbabawal nito. It is likewise the understanding of the chair that the COMELEC put up a task force precisely to look into this, not only for Makati, but wherever this may have occurred. Would that be correct? Yes, that's correct. And the task force unanimous recommendation is in fact for barangay certifications no longer to be accepted as proof of residence. Ganito rin, tulad ng sinabi ni Senate President, ang mga pangyayari hindi lamang sa San Juan, sa Makati, kundi sa Cabanatuan, CDO at Tawi-Tawi, among others. Well, do you think this is highly irregular? Kasi as compared to the other cities here in Metro Manila, San Juan lang, which is second to the smallest city in Metro Manila, ballooned to around 42% as compared to itong mga ibang kalapit bayan. Tama po. At sang-ayon ang COMELEC sa inyo. Kaya nga lang, wala silang kapangyarihan na magtanggal ng mga botante. Ang maari lang, may mag-file sa korte ng exclusion sa pagtanggal nitong mga ito. Ang recommendation na lamang nila, kung maari, maghahain ng kaso sa DILG laban sa mga punong barangays involved. Oh, yes. Na We'll do bigay that. ng bigay ng iba't ibang mga certification, nakaduda-duda naman. At tulad ng sinabi mo ninyo, sadyang lumolobo ang numero ng botante. And additionally, they cannot possibly fit in the area very much like what happened in Makati where they used, I believe, correct me if I'm wrong, Senator Binay, a singular and the same address, which would cover several hundreds of people. Tama po yun. Talagang kababalaghan na nangyari po sa Makati. Nakita natin, binawasan ng 10 malalaking barangay, pero ang laki ng dinagdag sa botante. You know, if these issues will not be resolved, no other candidates from other parties will never have a chance of being elected as public officials in San Juan. Laging kung sino man ang sabihin ni nung gagong mayor namin doon, yun lang ang Sino ba mayor dyan sa San Juan? Ayun, si Francisco Javier Zamora. Tama? Yun ba yung kamag-anak ni Fanny Zamora? boboto nila. Ako, Wala nang pagkakataon dahil meron sila 30,000 flying voters. O, ito pa. 30,000! Grabe, napakadami naman yan, sir. Mr. President, I have perhaps we here. can, with the permission. No, don't strike it out. Pro tempore ako. No. Senate President pro tempore ako. Don't strike it out, my friend. Mr. President, perhaps we can ask the Secretariat to delete Wag, some that's- parliamentary remarks. Gago Strike it talaga. out daw. Anyway, Mr. President, Tawa na lang yung mga kasama niya. Dapat ganyan. Anong parliamentary, wala nang parliamentary dyan. Diba? Kahit dyan sa House of Representatives, wala na, magmurahan kayo. Alam nyo, wag kayong mahiyang magmura. Kayong mga walang ya kayo. Kasi, imbis na yung atupagin nyo, yung parliamentary procedure nyo o yung etiquette nyo dyan, atupagin nyo yung mga kababayan natin naghihirap. Wala kaming pakialam. Kahit magsuntukan pa kayo dyan, kung yung mga kababayan natin hindi nahihirapan, okay yun. Walang problema, magbardago lang kayo, magbaratang kayo dyan, no? Basta atupagin nyo yung kabuhayan ng ating mga kababayan, hindi yung puro ang babait nyo nga, walang pamura-mura, parliamentary procedure. Kabalbalan lang ho yan, di ko tayo naniniwala dyan. Mas maigi pang magbanatan kayo. Pero meron kami nakikitang resultang trabaho, di ba? Tuloy. President, I have here a copy of the COC of one candidate for councilor in San Juan. Ang address niya, Unit A and Domingo.
Unit A and Domingo, napakahaba po ng kalye na and Domingo. Walang building, walang Ano, walang number. building, walang numero. Walang building, Ay, walang numero. masaya siya. Ano magagawin natin dito? O, nakatira rin po ako tiga sa San Juan, ito. kahaba-haba ng kalsadang yan. Hindi taga San Juan ito. Basketball player. Well, I do not have anything against basketball players as long as they are legitimate residents of San Juan. Eh, pinununan ng basketball player yung sangguniang panlunsod sa San Juan. Hindi naman mga taga San Juan. What are we going to do with it? Dapat, yung EO ng San Juan, dapat they exercise due diligence. Ba't tatanggapin itong COC na Unit A and Domingo? Anong klase ba naman to? Ang tama po kayo. Sabi nga ng COMELEC, kung maaari, unang-una, sila na mismo ang maghahain ng kaso laban sa mga punong barangays na kung ano-anong certificate of residence ang ini-issue. Pero sana po, yung mga nag-o-object sa mga numero na nakakasindak, na karagdagang botante, kung maaari, mag-file din ng exclusion suit Well, I sa think ating somebody filed already a disqualification case against this particular candidate. I hope the COMELEC will act upon it immediately para matanggal na sa balota yung pangalan nitong kandidatong ito. The understanding of the commission is that it's not a disqualification of a single candidate that has been filed or has reached them, but rather the annulment of the entire list of voters of the city of San No, Juan. I think they have to check. I think somebody already filed a disqualification case No, for the candidate, non-resident. distinguished sponsor, not the list, for the candidate. for the candidate itself. Perhaps they just received the cancellation of the COC. Yes. Kaya lang, nag-lapse na yung panahon, di ba? Or okay na? Okay pa. Ayun na nga mga kababayan, yun no, ang pag-aalboroto nitong si Senator Jinggoy Estrada kaugnay dyan sa dyan sa mga flying voters, no. Dito ho tayo, ito malaman ho ito, malaman na third floor studio, Your Happy Network, pag-usapan ho natin ang kung anong latest dito sa third floor studio, Your Happy Network. Game. Na pupunta ang 1 billion peso a day sa flood control project ay ilalabas nyo naman ngayon, papainitin nyo naman ngayon ang kaso ni Attorney Glenn Chong na pinatatanggalan nyo ng lisensya bilang abogado. At para din ba ito, Marlon, mapagtakpan how again former President Rodrigo Roa Duterte na nag-shine sa Congress hearing? Mismo. Di ba? Mismo. Nag-shine na siya nung una sa Senado. Ipinatawag nyo pa ulit at hindi kayo natuto na magmumukha kayong mga eng-eng sa harap ng genius na mama na to. Di ba? Na hindi na pag-usapan yung kaso na EJK, na ICC, hindi na pag-usapan mas na pag-usapan kung gaano talaga kagaling ang isang PRRD. At lalong Correct. nabuhay yung pagmamahal ng taong bayan at lalong nag-alab yung ipinakita nilang respeto at paghanga kay PRRD dahil nakita pa rin natin na sa kabila ng 79 years old na edad ni Tatay Digong ay talagang sharp pa rin ito, Yes. matalino pa rin at matapang pa rin na nasasagot yung mga bintang na wala namang katotohanan patungkol dun sa sinasabing state-owned na pagpatay sa mga drug pushers. Paggorgor. Paggorgor. Oo, di ba? Nadali na naman ako. Hindi, okay lang. Ibalik natin kay Attorney Glenn Chong, no? Oo. Paano nagsimula na nagkaroon siya ng disbarment case? Dahil inarayan ng ilan sa... Hindi natin alam talaga, Marlon, kung malalapit talaga ito sa unang ginang or yung gustong magpabango. May mga ganun. Yung mga kasi. sumisipsip, Yung mga no? sumisipsip, yung gustong gawing trophy ang isang Attorney Glenn Chong, gustong gawing trophy ang isang Maharlika, ang isang una na nilang ginamit na trophy talaga ang isang Attorney Vic Rodriguez, alam mo, di doon ba? ako Gamit na papunta, gamit Pamela, yun eh. Alam mo, nung hindi pa sila nagtatagumpay para mag-resign ng isang Attorney Vic Rodriguez, Ang usong-uso ang nun. balita nun, ang talagang balitang-balita nun, na bigyan mo lang si Lisa Araneta Marcos ng inventong istorya Yes. para sirahan ng isang Attorney Vic Rodriguez. Aba, talagang aasikasuhin ka ng lola mo. Ano ang breaking news? Sorry i-break lang din natin. May breaking news ang DOJ. Oy, alin kaya to? Ano kaya to? DOJ,
Zyrene, paki-share naman Oo po nga. rito. Ano po ang breaking news? Ano Just- kaya yung breaking news Let's ng just DOJ? see, We'll pa-break see. lang natin na just in DOJ News. Let's just Oo. see. Anong meron? Sino nag-ano nun? Si Zyrene. Zyrene? Oh. Oh, what do we have? Kasi pagka DOJ, alam natin, ano yan eh. It could be a very important Yeah. news. Pareho kami ng iniisip ni Jason Bourne, no? Sabi niya panakipbuta sa mga kapalpakan ng admin. Ako tingin ko yun. diversionary tactics to. Exactly, di ba? Diversionary tactics to. At ito na rin yung paraan para gipitin nila ang isang attorney Glenn Chong na alam natin na sa ngayon nananahimik. Mhm. Pero nandyan lang yan. Mhm. At lulutang yan para ikampanya ang attorney Vic Rodriguez. So, wait lang. Ibig sabihin, ang Supreme Court, Marlon, ay nagbigay ng order to Wala pa. investigate Attorney Glenn Chong through the Integrated Bar of the Philippines. Wala pa, Pam. Ang lumabas dun sa istorya, Ano ang sa wala pagkakaintindi ko, yung order na yon na dapat ibababa nila. Na-confirm ang natin kay Attorney Glenn Chong kanina na wala pa. Wala talaga. pa, Oo. wala pa. Kasi wala pa nga siya. Dapat bigyan siya ng pagkakataon na sumagot. Ang problema dun sa lumabas na istorya sa ABS-CBN, Ay, nakasampa sa Supreme Court. Hindi nila nilinaw na si Supreme Court ipapasa niya yung bola sa IBP. So, si Adrian Ayalin na lagi nating naririnig na batikan naman na ito, Oh, actually, maayos naman yan Marlon, eh. oo. Baka nakalimutan niya lang ilagay yung anggulong yun. Pero nasaan dito yung kanilang ginawang MOA, Marlon, noong nakaraang 2 buwan? Yung maaari, covenant, yung di ba? covenant Oo. nila na labanan ang Ang fake news. Oo. Di ba nagsama-sama ang mainstream media dyan, Marlon, TV, radio, Taman. na labanan ng fake news. At kasali nila dyan yung Presidential Communications Office. Oo. Ah. Pero it is very frustrating, Marlon, that these people who act as if they are God's gift to journalism, 'di ba? And they see vloggers like, like us na maliit at bago, and the others na matagal na sa pagva-vlog na wala lang, parang langaw lang sa pader, Yeah. 'di ba? Frustrating and disgusting. Di ba? Exactly, na kayo na tinitingala namin somehow at kinukuhanan somehow ng mga credible information, kayo mismo yung nag-spin at nagtitwist supposedly ng truth na inyo namang role sa bansang ito bilang kayo'y nabibilang sa Fourth Estate na tinatawag natin na dapat nagpapahayag ng katotohanan ng mga impormasyon na nangyayari sa ating gobyerno. At maniniwala lamang ako na nasa matino pa rin pag-iisip ang mainstream media ngayon kung kayo mismo ang nag-uumpisa ng busisiin, hanapin at alamin kung saan napupunta ang 1 billion pesos project a day patungkol sa flood control project. Yes. Saan unang nasambit ng isang attorney Glenn Chong na kapag nakita niya ang unang ginang na Lisa Marcos ay bibigyan niya ito ng sampal? Sa alam ko to, Pam, kung hindi ako Liwasan ba? nagkakamali, sa may sugrali sa Dumaguete. May sugrali yan. Hindi May sa liwasan, Bonifacio. Breaking news po yan, Binabanggit niya rin yun. Mhm. And sa tingin ko naman, hindi tayo abogado, no? Pero hindi naman kadisbar-disbar yun eh. Dahil unang-una, yung taong sasampalin mo, yun ang na lang. dapat i-disbar. Hindi yung taong sasampal kay Lisa. Ang dapat i-disbar si Lisa Araneta Marcos dahil kahit wala siyang mandato, ay nakikialam sa gawain ng isang pangulo. Yun nga eh. Yun yung nakakabahala dun, Marlon, kasi yung extent of power mo at yung extent of meddling mo, nakakatakot na biruin mo, wala kang kapangyarihan pero pwede kang makialam. Yung nakikialam ka tapos nag-aasta kang meron kang kapangyarihan. Parang yung lethal masyado yung combination na yun. Nakakalason. Kapag yun isang maling hawak, yun sasabog. Di ba? Yeah. Parang hindi kasi makatarungan yung ganyang action nila sa isang attorney Glenn Chong na nagre-react lang din naman sa mga series of pangingialam na meron na ang unang ginang. Reaction lang yung sasabihin kung sasampalin kita. Yun tayo, halimbawa nagbibiro na, uy Pam, yung bag mo, bago na naman yan. Parang, loko ka Marlon. Di ba yung ganong salita, it's a natural reaction na I don't know bakit kailangan seryosohin. At the question here is, if there is really a physical threat
dun sa taong sasampalin, bakit hindi siya ang nagsasampa ng kaso? Bakit kailangan niya ng isang tao na magsampa ng kaso para sa kanya? Natural, maraming gustong sumipsip at saka maraming gustong kumita ng pera. Bakit Correct. involve ang pera? Ha? Ano ba to, nagpapaposisyon? Nagpapa-appoint? Hindi natin hindi ano malay natin pero yung mga ganyang pagdududa hindi maalis sa mga netizens na nag-oobserba patungkol sa mga pinaggagawa ngayon ni Lisa Araneta Marcos sa Palasyo ng Malacanang. Sabi ni Helen Palanay, si Lisa Tanas ang dapat i-disbar. Yan nga. Bakit? Bakit, Marlon? Ano yung mga naging issues Ang na? hindi ko makakalimutan yung hindi ka naman presidente ng Pilipinas pero utusan mo ang ISAP Ano ang meron? Anong inutos niya nga sa isip? para Paalala natin. i-extract yung mga bata, di ba? Sa Turkey. At ihiwalay doon At sa ihiwalay nanay. doon sa nanay dahil lamang ito sa away mag-asawa na naghihiwalay. Ito ba ay isang issue ng bansa? Para gamitin niya ang kanyang Hindi, impluensya at domestic issue to. Oo, yun Pamela. nga. So, Domestic bakit- issue to. Sa away lang ito ng mag-asawa at away nila kung kanino mapupunta yung mga bata, kay tatay, kay nanay. Aba, may isang Lisa Araneta Marcos, di umano, ang nakialam at inutusan ang elite force ng AFP na ISAP, yung Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Pero Marlon, nagkaroon naman na ng video proof na na audio ang nilabas, ito pala ay video, na somehow also ang DFA ay nagkaroon ng kamay dito sa pagpapasatupad ng kanyang Turkey extraction. Actually, kaya nga doon nag-viral Yes. si Hi Louie. Yun, Di ba? oo. Doon nag-viral si Hi Louie dahil tinawagan niya yung asawa ni dating Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin na si Hi Louie. Tapos, di ba Marlon, marami din sa mga kaibigan ng unang ginang ang nabanggit ang pangalan sa isang agri-smuggling hearing Correct. sa Congress Correct. last year January na hindi na rin naituloy. Sino-sino yung mga kaibigan niyang nabanggit? Merong Michael Ma na special envoy to China ng Pilipinas. Na in-appoint nila bilang special envoy to China na nilihim nila. Oo, Dahil announcement yan. dahil may bahid na ang pangalan nito patungkol sa issue ng agri-smuggling. Oo, di ba? Diba? May kasama pang isang special envoy dun eh. Ngu. Ay, Maynard Ngo. Oo. Oo, Maynard Ngo. Oo, Oo. kasama din yun sa pangalan na Actually, si supposedly Maynard kasama rin sa issue nung kung hindi ako magkakamali narinig ko rin ang pangalan ng Maynard Ngo patungkol dun sa extraction. Oh. So, ano talaga? Di ba, ulit-ulit? General Kit Chopilo? Kamusta Naku, naman po? kamusta Shout po? out. Shout out sa mga tropa ng ISAP. Baka masyadong, best BFF mo ba sila? Pakilala mo Hindi, naman ako sa mga yan. may clearance na nakuha na eh. Nakuha na Sipin ba? mo, gaano kami ka-close niyan. Kung hindi niya nakuha yung clearance niya, barangay clearance binibigay natin eh. Ganun. Oo nga, tutulungan naman natin, di ba? At least clearance. At least clearance. At bukod dyan sa ating kaibigan sa ISAF na mga na-clear na-clear din ang ating mga kaibigan Marlon sa Office of the President naman. Yung mga photographers na binasag din ng administrasyon nito ang kanilang mga hapagkainan. Ang malungkot pa, may Yes. kalawang Pasko na nila to Ikalawang na, Pasko, na yes. magpapasko sila na walang trabaho. Kakasuhan, Magpapasko sila. Okay, sige. kakasuhan ng DOJ si FPRRD, yan ang breaking news. Yun ang breaking news. Di ba yan naman din ang hinihintay ng Correct. isang PRRD? Ang hinihintay ko, paano naman kasuhan ni PRRD ang isang Sunny Trillanes, Yes. ang isang Congressman Manuel, At Luistro? at Luistro, Oo. doon sa Davao City. Yes. Tingnan natin taga Davao, syempre ang Tatay Digong. Di doon niya isasampa ang kaso. At aminadong kulang na ang budget para magpatungo-tungo pa sa kung Oo saan-saan naman. na Oo naman. eroplano ang Oo sasakyan. naman, tama. So tama nga na doon niya dalhin sa Davao ang kaso if ever mag-push through or mag-progress yung mga kakasuhan talaga niya, no? Yep. Marlon? So, let's see, ano naman ang magiging, sinabi na ba ng DOJ kung what about yung sa case na isasampa? Malamang to sa EJK, Pamela, may Yung sa ICC. unang-una, ang hirap is, sinabi na to ni NBI Director Jimmy Santiago, na isang retired police officer
at saka isang retired judge Mm. na mahirap isampang isang kaso kung hindi mo nakita yung bangkay, hindi mo nakita yung baril na ginamit doon sa sinasabing krimen, at kung hindi mo pa nakita yung ibang ebidensya at hindi mo pwedeng pagbatayan sa isang kaso ang salita lamang na nagsasabi na may ginorgor siyang tao. At saka No. sino yung mga ginorgor niya? Correct. Hindi Kaya naman daw- yung identity ng mga Oo. yun, di ba? Remember pa pagka sa isang insidente, sa isang sakuna o sa isang trahedya, hindi basta-basta dinideklara na isa sa casualties o sa na binawian ng buhay yung mga taong missing, yung mga taong nawawala. And yun yung pwede nating idikit ito sa sinasabing ikakaso kay PRRD patungkol sa EJK, kasi yung mga sinasabi ni PRRD na ginorgor niya ay hindi naman natin alam kung nasan yung mga bangkay na itong mga to. Kasi Hindi even natin himself is saying na, Oo, oo, yun nga. ginorgor ko siya. Oo, Di ba? tama. Oo, nagpa-practice ako dito sa firing range na to Correct. para gumorgor. Ganun Correct. siya eh. Kailangan dito yung mga ebidensya, Mm-mm. mga material evidence, di ba? Na wala. Wala. Na alam Oo. nating lahat, Marlon, itong panghaharas na meron na naman sila kay Attorney Glenn Chong when he decided not to file his candidacy to run for Senate, even if people have been, Asking him. asking him na talagang tumakbo correct. ka, isa ka sa iboboto namin, blah blah blah. Mas nanindigan siyang kailangan niyang kalabanin kung ano ang meron sa COMELEC system ngayon, na involve ang Miru system, Marlon, na pinalitan ang Smartmatic, at pinaglalaban niyan, pinaninindigan niya na mauuwi sa maraming dayaan ang midterm election. Sinabi rin ni Attorney Glenn, wag natin kakalimutan, na siya mismo ay magpa-file din ng disbarment case laban kay Lisa Araneta Marcos Naku po. dahil sa pakikipag-usap nito sa Smartmatic noong nakalipas na 2022 presidential elections. Yes, okay. Tayo ay isang ayon doon para sa bagay, kahit naman mag-file ng disbarment case, sino ba yung mga dyan? Sino ba yung mga tatrabaho? Ano ba yan? Supreme Court ba yan? Hindi tayo maalam dyan eh. Pero kung majority ng mga nasa gobyerno ngayong mga panahon na to, napapasayaw ng administrasyon sa kanilang mga palad, kahit ano siguro sampa natin dyan kay Kokak, hindi ko mag-aano. Ano na lang, ipanalangin na lang ho natin na sana wag na magpulburon itong mga individual na yan sa Malacanang. Baka sakali umayos-ayos ang kanilang mga kaisipan. Okay, baliin ko lang saglit yung tungkol kay Attorney Glenn Chong. Nahanap ko na via Camille Samonte ng News 5 PH, Marlon, Justice Secretary Boying Remulla confirms that the DOJ task force is now investigating former President Correct. Rodrigo Breaking news kaninang Duterte umaga for possible violation of international humanitarian law in relation to alleged extrajudicial killings in his war on drugs. Itong si Boy, Ayun na nga mga kababayan, dito na hunan tatapusin ang ating reaction video. Kaugnay dyan sa naging talakayan, itong si Ma'am Pamela, itong si Sir Marlon, yung si Attorney Panelo kanina, si Senator Jingo Estrada. As always, maraming salamat. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.